time for Family Feud. Let's meet our teams. Beautiful and cultured, Miss Pearl of the Orient. Mga astig with a heart, King of the World, Philippines. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Hello guys! Welcome. Ismael, Miguel, Howell, Howell. Magandang hapon po mga kapuso. Bagong buwan na, it's the merry month of May. At siyempre kapag Mayo, ano ba yung usong-uso? Yes! Tama yan. Kaya tuwing Mayo, ang saya-saya dahil araw-araw yata may fiesta. At ganyan din ang vibes natin dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud! Buong buwan ng Mayo, may panalo rito sa ating programa at ngayong hapon winners ng dalawang pageants ang magfe-flex ng kanilang looks and brains. Pag fiesta kasi siyempre hindi nawawala ang beauty pageants kaya kahit saan barangay may beauty contest, hindi ba? Kaya ang unang team from a decade-old pageant focusing on our country's cultural and national identity. Let us welcome Miss Pearl of the Orient. Their team captain was crowned as Miss Pearl of the Orient Philippines 2024, a physical education graduate from Pampanga, Christian Pauline Aller. Hi, Christian. Welcome to Hi, Sir Dong! Mabuhay, mga kapuso! Mabuhay! Sino-sino makakasama mo, Christian? So, pinapakilala ko sa inyo ang aking mga kasama. I'm with me, the one and only Hannah Alejandro, our Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 Culture Ambassador! Mabuhay, Pilipinas! Mabuhay, mga Rizaleños! At ang sunod naman natin ay taga-Pangasinan, ang nag-iisang Patricia, ang Miss Pearl of the Orient Philippines Heritage Ambassador. Naimbag na bigat kada kayo amin! And of course, the last but definitely not the least, Kanie, our Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 First Princess from Tarlac Province. Mabuhay, mga kapuso! Welcome, ladies. Alam niyo, medyo bago sa pandinig ng mga kababayan natin ang Miss Pearl of the Orient. Ano ba pagkakaiba nito sa mga ibang pageants? Okay, for those people who don't know that this platform of Miss Pearl of the Orient Philippines is promoting our culture, values, and tradition of Philippines. And we are promoting this not just here in the Philippines but also globally. Well, thank you for what you do. Good luck sa inyo. Thank you. Ito na po ang makakalaban. Make way sa inyong kalaban, the King of the World Philippines, led by King of the World Philippines 2024, Howell Adrian Pantoliana. Howell, welcome. Howell, please introduce your teammates for today. Of course, I'd like to welcome everyone once again. We're the King of the World Philippines. I'm with me with Ezekiel, King of the World Philippines Face of the Year. Also, King of the World Philippines, Rizbel, our charity. And lastly, Mohammed, our King of the World Philippines second runner-up. Kahanga-hanga po to si Howell because he won the title at the age of 35 years old and also you have 2 children. Yes. Siyempre, entrepreneur ka rin. Yes. Ang dami mong ginagawa and still you were able to find time dito sa pageantry. Yeah, actually, I joined the last age of the eligibility of the pageant, Kuya Dong, and it's actually a life fulfilling for me. And of course, I also believe that life always keep on believing and fulfilling our dreams. Hanep, kahanga-hanga. At siguro tulad ninyo, you believe that you will get the jackpot today? I know, for sure. Good luck, gentlemen. King of the World Philippines, guys. Hindi po corona, but 200,000 pesos ang pinaglalabanan nila. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Christian and Howell, let's play round 1.
Good luck. Top 6 answers are on the board. Habang kausap mo ang iyong jowa sa cellphone, biglang naputol. Ano kaya nangyari? Go. Christian. Nawalan ng signal. Basic. Nawala ng signal. Meron pa. Howell, kausap mo yung jowa mo sa cellphone, biglang naputol. Ano kaya nangyari? Siyempre nalobat. Nalobat. Top answer. Howell, pass or play, Howell? Play. Alright, let's go. Balik muna tayo. Round 1, guys. Ezekiel, ano kaya nangyari? Biglang naputol yung kausap mo sa phone, yung jowa mo. Naubusan ng load. Naubusan ng load. Nangyayari yan. Survey? Wisbel, ano pa kaya pwede nangyari? Isipin mo si jowa. Nawalan ng wifi. Nawalan ng wifi. Good answer. Nakikiconnect ka lang pala, no? Naku, pag lumayo ka, wala talagang wifi, mapuputol talaga yan. Oh, wala. Mohammed, ano kaya nangyari? Kausap mo yung jowa mo, biglang naputol. Dumating yung kabit. Putol ang relasyon. Nandiyan ba yan? Wala. Ladies, time to huddle. Howell. Okay, Howell, isipin mo, kausap mo yung jowa mo cellphone, biglang, uy, naputol. So ano kaya nangyari sa kabilang linya? Ano kaya nangyari? Na-snatch! Wow! Na-snatch yung kabit! Nandiyan ba yun, na-snatch? Okay. Meron pa, dalawa pa. Ngayon, naputol. Ako, usap niya yung jowa. Ano kaya nangyari? Sige. Inutusan. Ano kaya, paano? Inutusan bumili. Ito to sa bumili. Nino? Ng mama niya. Sa bumili ng nana. Tigil-tigil mo yung cellphone. Bumili ka suka! Okay, pinutusan daw. Wala. Ladies, Penny. So habang kausap mo ang jowa mo sa cellphone, biglang naputol. Bakit kaya? Anong nangyari? Biglang tinawag ng nanay. Patricia? Baka nadudumi. Grabing pagtawag yun. Pala talaga. Binagsakam talaga. Biglang nagtampo. Nagtampo walang dahilan. Wala lang, no? Christian, kausap mo ang jowa mo sa cellphone, biglang naputol. Ano kaya nangyari? Baka kasama yung tropa. Priorities, ha? Priorities. Pwede, ganyan. Pwede, kayo eh. Ay, sangayon ba kayo dyan? Hindi. Tropa, bago jowa. Hindi. Pantay lang. Sabi nila dahil siyempre andun ang mga kaibigan. Survey, nandyan ba yan? Wala. Alright, let's see kung ano yung hindi nahulaan. Number 6 muna. Yung nagtampo, baka pwede yun. Number 4. Wala, nahulog lang. Nako, rumampa agad ang husay ng King of the World Philippines. May 82 points na sila. Pero ingat kayo, nakabuntot ang Miss Pearl of the Orient. They can't wait na makabawi sa susunod na round. Nakatutok pa rin po kayo sa Family Feud. Kagaya ng Pinoy workers na nasa bahay enjoying Labor Day. Shout out po sa lahat ng manggagawang Pinoy. Sa lahat ng nagtatrabaho, may boss man o nagpapatakbo ng sariling negosyo, mabuhay po kayo. At gaya po na sabi namin araw-araw, may panalo rito. Kaya sa mga nasa bahay, pwede kayo manalo ng libo-libong piso sa ating Guess to Win promo. Just wait for our next 2 questions at isend po ninyo sa link na makikita nyo sa screen yung inyong mga sagot. Pero mamaya po yan, antayin nyo ang aming question at aantayin namin ang inyong entries. Yes, samantala, kanina nakaipon agad ng 82 points ang King of the World Philippines at yan ang score na hahabulin ng Miss Pearl of the Orient. At this time, magtatapatan ng Miss Pearl of the Orient Philippines Culture Ambassador 2024 na si Hana at ang King of the World Philippines 2024 Face of the Year, Ezekiel. Let's play round 2. Yan. Top 6 answers ang hinahanap natin. Here's your question. Sa anong larong kalye karaniwang tumatalon ang mga kalahok? Go! Gil. Chinese garter. Chinese garter. Nandiyan ba yan? Uy! Top answer. Ezekiel, pass or play? Play po. Alright, Hana, balik muna tayo. Let's go, Ezekiel. Eto guys. So, sa anong larong karaniwang may tumatalon ng mga kalahok? Luksong baka. Luksong baka. Nasubukan nyo na yun nung bata kayo? Yes. Luksong baka.
Okay. Mohamed, sa anong larong kalye karaniwang tumatalo ng kalahok? Jumping rope. Why not? Di ba? Jumping rope. Luksong lubid kung tawagin. Nandiyan ba ang jumping rope? Yes. Howell, anong larong kalye kaya karaniwang tumatalon yung mga sumasali? Siyempre, kung may luksong baka, may luksong lubid, may luksong tinik. Oh, nakagano na yun. Nakagano na si Luksong Tiik. Nandiyan ba yung survey? Oh yeah. Oh yeah. Ezekiel, ano pa kaya? Ano kayang larong kalye ang karaniwang tumatalon yung mga sumasali? Langit lupa. The floor is lava. Parang yun, di ba? Tama yun. Para kailangan meron kang sa taas, tutungtong ka. Tama, di ba? Yun yun. Okay, naalala ko bigla. Langit, lupa, impyerno. Impyerno! Wala. Ismael, ano kaya ang larong kalye ang tumatalon yung mga sumasali? Piko. Piko. Kung may pamato na bato, tapos, di ba, gaganon ka. Knobscotch in English, piko. There you go. Mohamed, one last. Sa anong larong kalye karaniwang tumatalon yung kalahok? Tapusin natin. Jumping jacks. Jumping jack. Kung may jumping rope, baka may jumping jacks na rin natin. Exercise din yan. Jumping jacks. Okay. Girls, ladies, time to huddle. May chance pa to. Howell, sa anong larong kalye karaniwang tumatalon? Tumbang preso. Nandiyan ba ang tumbang preso? Wala. Miss Pearl of the Orient. Kayani, ano kaya? 10-20. 10-20, larong kalye? Luksong baboy. May ganon! May ganon! May gano'n. Parang sa ano ako, luksong baboy ako. Luksong baboy. Song baboy. Christian, again, sa anong larong kalye karaniwang tumatalon? Sige, doon ako sa luksong baboy. Talaga. Nandyan ba ang luksong baboy? Wala! Basahin natin. May isa pa hindi nakuha sabay-sabay. Number 5, please. Ace. Basic pala yung hinahanap natin. Grabe. Dahil sa sobrang angas ng points ng King of the World Philippines, 166 points na sila. Miss Pearl of the Orient has yet to score, but time to make a move at kakayanan nila yan sa mga susunod na mga rounds. Kaya good luck. At dahil summer at Fiesta Fields dito sa studio, bilang napag-usapan natin at top answer ang Chinese Garter, meron daw gustong sumubok ng Chinese Garter dito. Sino bang naka-white? Hello? Okay. So, Chinese Garter, anong pangalan mo? Sandra po. Sandra, tiga saan ka, Sandra? Santa Ana, Manila po. Santa Ana. Matagal ka na ba nagsa-Chinese Garter? Opo, simula po nung bata pa po ako. Okay, so kung gusto mo mag-demo, sinong hahawak ng Chinese Garter? Sino gusto mo humawak? Hindi pa ako. Pipili ka? O sige, sino gusto mo? Pipili ka. Sino gusto mo humawak? Si Mohammed po. Mohammed and si? Ano yun? Si Rizmel na lang po. Rizmel na lang. Mohammed and Mas Rizmel. matangkad po. Oh, sige, sige. Kasi may factor din yung height, di ba? Okay. Uy, may baho. May baho. Ready sila. So, ito muna, level 1. From Santa Ana, Manila, weighing 150 pounds. Next level. Dito na. Dito na. The Chinese Garter champion. At dahil dyan, pwede mo i-hug ang dalawang teammates mo. Dahil dyan, teammates na sila. Ang ating pambato sa Chinese Garter in the world. Thank you very much. Thank you very much. Thank you po, thank you. Maraming salamat. Matapos mag-Chinese Garter, ito naman ang game para sa viewers na gustong manalo ng 20,000 sa Guess to Win promo. Welcome back to Family Feud. Buong Mayo, may panalo. Ang tanong, sino kaya sa dalawang teams rito ang mananalo so far? Ito ang mga scores natin. Miss Pearl of the Orient, wala pang puntos, while King of the World, 166. Kaya susunod na maglalaban ang nurse from Pangasinan na si Patricia at ang college student from Laguna na si Rizmel. Let's play round 3.
Good luck. Top 6 answers ang hinahanap natin. Mapapaaray ka kapag natapakan mo habang nakayapak. Okay, nakayapak. Ibig sabihin, nakapaa. Ang anong prutas? Patricia. Jackfruit. Langka. Nandyan ba ang langka? Yes. Rizmel, mapapaaray ka kung natapakan mo habang nakayapak itong prutas na to. Durian. Ayan, Dorian. Nandiyan ba si Dorian? Top answer. Rizmel, pass or play? Let's go play. Guys, no coaching, sorry. No coaching, no coaching. Mohamed, mapapaaray ka kapag natapakan mo habang nakayapak ang anong prutas? Watermelon. Watermelon. Laki. Pakwan, kasi medyo malaki-laki yan. Baka mapapaaray ka dahil nadulas ka. Nandiyan ba ang pakwan? Meron. Meron. Howell, mapapaaray ka kapag natapakan mo habang nakayapak ang anong prutas? Rambutan. Rambutan. Medyo mapalahibot, matinik. Nandiyan ba ang rambutan? Oh! Nakaba, Ezekiel. Mapapaaray ka. Ito siguro kung naging prutas to, medyo masakit siguro to. Masakit to, maraming thorns. Mapapaaray ka kapag natapakan mo habang nakayapak ang anong prutas? Pinya. Sa Zambales, maraming pinya. Mangga po. Mangga, no? Mangga Yes talaga. po. Itong pinya. Gismel, isa na lang. Mapapaaray ka kapag natapakan mo habang nakayapak itong prutas na to. Melon. Wala! Melon kaya dyan? Tingnan natin. Survey. Wala. Mohamed, ano pa kaya? Anong prutas to? Wala. Ladies. Howell, one last chance. Mapaparay ka kapag natapakan mo habang nakapaa itong prutas na to. Atis. Atis. Oh, marami kasing buto yun. Mawawasak yun. Bako, pag inapakan mo, nandyan ba yung atis? Wala na atis. Isa lang. Yeah, girls, you have the chance. Kaya ni, mapaparay ka kapag natapakan mo habang nakayapak itong prutas na to. Dragon fruit. Dragon fruit. Okay, sir. Dragon fruit din. Dragon fruit din, Hannah. Dragon fruit. Dragon fruit din. Christian, mapaparay ka kapag natapakan mo ito habang nakayapak. Pangalan pa lang nakakaaray na, di ba? Dragon fruit. Dragon fruit. Malambot yun, malambot. Tama to, didikit sila ng puntos. Nandyan ba ang dragon fruit? Malalaman natin sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Buong Mayo, may panalo rito. Kaya make sure na araw-araw kayong nanunood. And speaking of nanunood, nakatutok ngayon po ating loyal viewers dyan po sa East Rembo, Taguig City. Mga taga Pura, Tarlac, Barangay Mabolo, Bacoor, Cavite, Mabini, Davao de Oro, thank you for watching. At New Lucena, Iloilo. Salamat po sa pagsubaybay. We really appreciate you. Ngayon, back to the game, winners of beauty pageants for women and men. Ang mga bisita natin ngayong gabi. Kanina bago mag-break, tinanong natin ang Miss Pearl of the Orient. Kung may maapakan ka na nakayapak, masakit ito na prutas. Ang sinabi niyo, dragon fruit. Pag tama to, medyo maganda na yung points niyo. Nandyan ba ang dragon fruit? Wala! Ano kaya to? Let's see. Number 4. Si matigas na bayabas. Naku, pag naapakan talaga yun, may kalalagyan talaga kayo. Now, recap of the scores. Miss Pearl of the Orient, wala pang points. King of the World Philippines, 288. Miss Pearl of the Orient Philippines, first princess from Tarlac na si Kanie. And the King of the World Philippines 2024, first runner-up from Pampanga na si Mohamed. Let's play the final round. Here we go. Top 4 answers are on the board. Okay, sa isang pageant, nanalo yung isang candidate. Pero hindi naman siya deserving. Paano kaya siya nanalo? Go! Mohamed. Niluto. Niluto. Oh, wala. Okay,
Okay. Na kayo mag-isip. Again, you have to be very specific. Sa isang pageant, nanalo ang candidate pero hindi naman deserving. Paano kaya siya nanalo? Go. Sige. Go, Kenny, go! Okay. Bibigyan natin ng chance si Howell. Okay. Again, sa pageant, nanalo yung candidate na hindi deserving. Paano siya nanalo, Howell? Boyfriend or girlfriend, one of the judges. Nandyan ba ang may influensya sa judge? Okay. Christian, pwede pang top answer, ha? Again, sa pageant, nanalo yung candidate na hindi deserving. Paano kaya siya nanalo? Nagbayad. Nagbayad. Top answer. Christian, pass or play? Play. Of course, let's do it. Final round. Final na to, ha? Eto. Sa isang pageant, nanalong candidate na hindi deserving. Paano kaya siya nanalo, Hana? Kamag-anak yung judge. Eto, friend and judge. Sabi naman niya, kamag-anak ang judge. Survey? Wala. Patricia, paano kaya nanalo? Baka sa gabing yun, nakitaan naman siya ng potential. Oh, may potential naman pala talaga. Ang nagsasabi lang na hindi deserving, yung mga Yung mga natalo. tao lang. Yung mga tao. Sour loser. Deserving naman pala eh. Oh, gentlemen, stop. Again, one last. Sa pageant, nanalo yung candidate, hindi deserving, ha? Paano siya nanalo? Relatives. Relatives. Relatives din, no? Naku, wala. Again, nanalo ang candidate na hindi deserving. Paano siya nanalo, Mohammed? Sikat siya. Sikat siya. Rizmel? May kamag-anak na politiko. May kamag-anak na politiko. Ezekiel? Kamag-anak yung judge. Kamag-anak yung judge. Howell for the win. Again, nanalo yung candidate sa pageant, hindi deserving. Paano siya nanalo? Nanalo siya dahil kinaibigan niya ang buong organizer. Okay. Buo! For the win, nandyan ba ang sagot ni Howell? Kinaibigang lahat eh. Survey says... Kilala ang organizer. Ano ba hindi natin nakuha? Everybody, number 3. Sinabotahe yung kalaban. Siguro tinago yung gown, sinunog yung sapatos, sinira ko ano-ano. Ang ating final score, King of the World Philippines, 543. Miss Pearl of the Orient, ladies. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you, Patricia. Thank you. Christian, thank you very much, ladies. Pag-uwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Maraming salamat. And congratulations, King of the World Philippines. You've won 100,000 already. Guys, I need 2 players for the fast money. Sino yan? Howell? Yep. And Rizmel. Rizmel, okay. Wala tayong time for a beautyrest kasi maya-maya lang, buwis buhay na po sila for a maximum prize of 200,000. But for now, this is our last chance para po mamigay ng 20,000 sa ating mga nanonood sa ating huli. Welcome back to Family Feud. Kanina, nanalo na po ang King of the World Philippines. Kasama natin si Rizmel at siya ang unang maglalaro dito sa Fast Money. Ang target ng King of the World Philippines, makapag-uwi ng total cash prize of 200,000. At syempre, pare, panalo rin ng 20,000 ang napili niyong charity. Ano ba napili? Child House Foundation. Child House Foundation. So sa inyo ang winning sa 20,000 nila. So while Howell is back there, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Pagsususpetsahan mong may gusto sa'yo ang best friend mo kapag niregaluhan kanya ng blank. Sapatos. Malilimutan mo ng lahat. Huwag lang ang birthday ng iyong blank. Tatay. Kapag binili mo ito, kailangan mo mag-down payment. Kotse. Sino ang madalas pagchismisan sa barbershop or salon? Barbero. Ilang oras mo kayang tiisin na hindi kumain? 2 hours. Let's go. Tignan natin kung yung punso na call mo. Pag sususpetsa mo may gusto sa'yo ang friend mo kapag niregaluhan kanya ng sapatos. Ang sabi ng survey natin, uy, wala. Malimutan mo ng lahat, wag lang ang birthday ng iyong tatay. Ang sabi ng survey, wow. Kapag binili mo ito, kailangan mong mag-down payment. Kotse. Sabi ng survey, wow. Sino madalas pagchismisan sa barbershop o salon? Yung barbero mismo. Survey? Wala.
Ilang oras mo kayang tiisin na hindi kumain? 2 hours. Survey? Wow, 89. Not bad, ha? Very good start, Rizmel. Let's welcome back Howell. Howell, welcome, man. Ang balita, Rizmel, 89 ang nakuha. Ibig sabihin, 111 to go. Kaya natin yan. So, at this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Rizmel. And please give me 25 seconds on the clock. Pagsususpetsahan mong may gusto sa'yo ang best friend mo kapag niregaluhan ka niya ng blank. Rosas. Malimutan na ang lahat, wag lang ang birthday ng iyong Mother. isa pa, bukod sa parents. Best friend. Kapag binili mo ito, kailangan mong mag-down payment. Sasakyan. Bukod sa sasakyan. Bahay. Sino ang madalas pagchismisan sa barbershop o salon? Kapitbahay. Ilang oras mo kayang tiising hindi kumain? Isa. Let's go, Howell. We need 111. Pag sususpetsahan mo na yung best friend mo, naku, may gusto sa'yo kung bigyan ka ng rosas. Ang sabi ng survey sa rosas ay... Yan. That's the number 2. Ang top answer ay sing-sing. 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 Malimutan ang lahat, wag lang ang birthday ng iyong best friend. Ang sabi ng survey. Wow, meron. Siyempre, ang top answer ay parents. Kapag binili mo to, kailangan mo mag-down payment sa bahay. Survey? Yeah. Ang top answer ay sasakyan. Number 2 ang bahay. Sino madalas pagchismisan sa barbershop or salon? Kapitbahay. Ang sabi ng survey. Meron. Ang top answer, artista. Ilang oras mo kayang tiisin hindi kumain? Sabi mo, 1 hour. Ang sabi ng survey? Wow. 5 hours ang top answer. Anyway, 5 Howell, hours, yeah. guys, congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Ladies, may we invite you back on stage, please? Good job, Kings. Good job, good job. Congratulations. And speaking of jobs, may ilang oras pa po para magpahinga o magdiwang ang mga masisipag na workforce sa mundo. Siyempre, ang lahing Pinoy, deserve niyo po ang holiday na ito, mga kababayan. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po, si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng set pa premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.